Ay, Hello. sa pangalan po ng Dakilan, Panginoon sa Kristo, isang mapagpawad, hapon sa bawat isa. Napakaganda po ng sita ang ating po binabasa at inuunawa. Salamat po. At tuloy na po na mga nangyayari na po sa mga natawag na huling panahon. Meron pa tayo dito isang alin. Sabi sa ikalawang Timoteo, sa Kapitulo 3, versikulo 2, hanggang 14. Napakaganda po ito. Ito ay warning ni Apostol Pablo sa mga tinatawag na huling araw o last days. Ano-ano ang mga ito? Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanyang sarili. Sabi sa English, selfish. Makasarili. Kumbaga, sa halip na magmalimos o maglimos, sa halip na mahabag sa kapwa, ang iniisip ng sarili. Alam mo na may pangangailangan ng kapwa, sarili pa rin ang iniisip. Magiging maibigin sa salapi. Ngayon, tatanungin natin ang ating sarili. Mas maigi tayong magbigay kaysa tumatanggap sa ating yan. Kapag tayo tumatanggap ng blessing, i-share natin sa ating kapwa. Kahit makapag-treat man lang tayo. Kasi noon, nung mga pagbinalikan mo yung mga kautosan ng Diyos, mga tithes sa tithing, kasama po doon yung magpapakain sa mga taga-ibang lupa. Ang unang ikapo, ibinibigay. Halimbawa, meron kang 10 baka, at isang baka, iaalay mo doon sa mga bibita. Ganun yung ikapo. Pero ngayon, mali yung computation ng iba. Okay, halimbawa, may sahod ka na 20K, hindi ibig sabihin, 2K ang ibigay mo. Bawas mo muna yung expenses. Yung kupa, transport, loan, kuryente, tubig, lahat. Yung tira doon ka mag-divide sa pen. Yun ang ibigay mo ikapo. Pero may mga pastor na swapang gusto buong-buong yung ikapo na tanggap niya. Na parang ginagamit pa yung Malakias restriction. Hindi po yun applicable sa panahon ngayon. Kaya, kinakailangan itama para hindi ka magiging sa salapi. Matuto tayong mahabag sa kapwa. Ano pang sabi nito? Mayayabang. Nagkaroon lang ng award, nagkaroon ng tungkulin, nagmamalaki na. Yung na-experience natin yun. Pagkatapos ng mission, huwag ko lang kung kasama kayo. Hindi mo ba ako mabatingin? Saan ka pa na ako? Wala kami cellphone na ginamit, hindi namin alam. Bawal ang cellphone. Mga mapagmalaki. Ito na yung nakagawa ng kaunting bagay na kapuri-puri. Hindi na balita pa sa iba. Kumbaga, tagumpay lang, may tagumpay lang, ikinikwento pa. Pag mayayabang kasi, attitude yun, yung mapagmalaki accomplishment yun. Mapagtungayaw. Sabi sa Bicol, para mura. Pinsan ko, parang yung mga bata ngayon, marunong na magmura. Nakukuha ko yan, sabi nga, masamang kasama ay sumisira ng magagandang galit. Ano ba po? Masuwayin sa mga magulang. Dito po tayo mag-ingat, lalo na yung mga kabataan.
Kasi po, ang sabi sa Efeso, igalang mo ang iyong ama. Kahit yung ama mo mali, yung ina mo mali, igalang. Anong klaseng paggalang? Po at opo ba? Hindi. Respeto Hindi, pagsimbolo mo. sa desisyon ng magulang. Ano ang matatanggap ng anak kapag marunong tayo magrespeto sa magulang? Upang mabuhay ka ng maayos sa ibabaw ng lupa, upang mapabuti ka at humaba ang iyong buhay. Mabuhay ka ng malapang sa lupa. Dalawa po pala ang benepisyo ng pagrespeto. Kaya kung tayo po masuwayin sa magulang, dahil sa impluensya ng barkada, hindi hahaba ang ating buhay, hindi pa tayo mapapabuti. Ano ba po? Mga walang tuwing. Ano ibig sabihin ng walang tuwing? Walang utang na loob. Tinulungan mo na, tinuruan mo na, natutulang, nalaban ka na. Ano ba yung English niya? Learning Is a dangerous thing. dangerous. Mga walang kabanalan. Dito po, yung walang kabanalan, kumbaga, ito yung nagkukunwaring malinis, pero may puot pala sa loob. Mga walang katutubong pag-ibig. Kumbaga, halimbawa, dapat kasi yung pag sinabing natutubong pag-ibig, yung nakasanayan na relasyon sa kapwa, dapat manatili yun. Hindi yung na-monopolize na o nabago na, kumbaga wala nang pakundangan. Dapat, halimbawa, palagay natin ang leader natin no read, no write, tapos tayo talented. Respeto natin yung kakayahan niya. Na dapat, ilalagay natin sa ating kalagayan din na mas mababa ang kahit na tayo may laban. Mga walang paglulubag. Ito naman yung ugali pa rin ito ng parang nagpapagaling. Nagpapagaling yan ng kanilang mga sarili. Wala pong dabis dito. Sabi nga, walang matuwid, wala tayo isa. Lahat tayo nagkakasama. Kaya ilagay po natin ang ating sarili sa mababang kalagayan. Mga palabintangin. Ito yung mga bagay na palaging palaban. Palaging gusto, palaging akusa. Mali ka. Kahit na hindi mo ka ino-observan kung mali nga talaga o tama. Basta mali ka. Kasi po may pagtatanim na galing. Ngayon, kung palagi tayo nagbibintang, kung natin sasabihin nga sa last days na tayo, hindi ko galing po yan ang tao. Parang tuwang-tuwa pa na nasa last days na. Dapat po, alisin natin yan. Mga mabangis. Ito naman yung mga tao na halos sa buong buhay niya walang kasundo. Kahit saan mo ilagay, kahit ikulong mo yan, kaaway pag lahat ng nandoon. Ano ba po? Hindi mga maibigin sa mabuti. Ibig sabihin, puro masama ang ginagawa. Mga lilo o traidor na akala mo, kasundo mo, pero pag talikod mo, kaaway mo, ito, tatanulog ka pa. Mga matitigas ang ulo. Ito yung mga ayaw ng magpasakop o sumunod. Mga palalo. Ito yung mga matataas ang ego, pride, na hindi mo na madigtahan. Pero, kung titingnan mo, kahit sa katayuan, yung matatanda, kaya may tinatawag matatanda sa iglesia, may mga kabataan sa iglesia, dapat ang mga kabataan magpasakop sa mga matatanda.
Ngayon, kung hindi na nananaig yun, palalo ang kahuyan. Mga maibigin sa kalayawan kaysa maibigin sa Diyos. Ito yung mga maluho. Lalo ngayon, ano na yung sikat ngayon? iPhone 17. Kahit install mo yun ng Bible, hindi naman yung kabasahin yung Bible. Kaya nangyayari, kasalanan din ng magulang kung bakit nakakasanayan ng anak. Ang layaw. Dahil po, siyempre, sino magpuprovide? Magulang. Pero kung may instruction, gagamitin mo lang sa tama. At ang assignment, may limitasyon. Sa iyo po dito, na may anyo ng kabanalan, dapat po at tinanggihan ng kapangyarihan ito, lumayo ka rin naman sa mga ito. Napagkama, marami tayong nakikita na akala natin pagpapakabanal na. Pero, pinagmumulan pa pala ng ipagkakasala natin. Akala natin, okay na. Maganda yung anyo. Meron nga ako napansin yun. Nagkakasundo lang ang mga miyembro sa pagbibigay yan ng ikapo. Pero sa pagtalikod, bandang huli, nagpukumpyuta ng lahat ng naibigay nila. May kakilala nga ko yun. Alam mo, ang naibigay ko sa type, 120 kina. Bakit yung pinikwinta? Ibig sabihin yan, nanihinayang ka sa binigay mo. Sabi po dito, sapagkat sa mga ito ay nangagagapang sa mga bahay at pinibihan sa mga babaeng halin, nalipos ng mga kasalanan, hinihila ng iba't ibang kita. Ito po kasi yung mga faktor na pwede kang makapahamak ng kapwa. Para lang masunod mo lahat ang mga itong kita ng lahat. Lalangin nagsisipag-aral kailanman ay hindi nakarating sa pagkaalam sa katotohanan. Kahit gabi-gabi nagbabasa ng banal na kasulatan, gabi-gabi nanalangin, pero hindi maabot yung pinakakatotohanan. Kasi po, iba yung kamantayan niya. Malamang, depende siguro sa nagtuturo o ina-idolize. Kaya, ganun din ang ginagawa niya.